Hello guys, it's me, Julie B. Araw ng linggo at pumasyal kami sa cauliflower farm nila RDG. At sa ibaba naman, nakita namin itong nag-harvest ng carrots. Ganito sila nag-harvest ng carrots dito sa Norway. So, di ba napakabilis at napaka-efficient. Imagine, kung mapapansin nyo guys, itong harvester na to is hinuhukay niya yung mga carrots and then parang meron siyang kadena na humihila pataas. Tapos meron siyang cutter para maalis yung mga tumpok at mga dahon. Mas teke itong harvester na ito dahil last year nagtrabaho din ako sa carrots and ganyan din yung harvester namin pero hindi kagaya nito na puro machine lang at diretso na siya dun sa box. Diretso din naman siya sa box sa amin pero may pwesto kami kung saan kami tutungtong at sinusort namin doon kung ano yung goods at hindi. Alam nyo ba ang goods dito yung guys? Maliliit lang na carrots. I mean, hindi siya malaki, hindi siya maliit. So, hindi sila nagbebenta ng malalaking carrot. At masugatan lang ang carrots ay reject na. At yung super laki at may konting biyak, automatic reject na. Lalo na yung dalawa sa isang puno. So, kung ikaw, Pilipino, sobrang nanghihinayang ka. As in, kami nanghihinayang. Pero of course, nandito kami sa first world country. Syempre, ang standard ay mataas din. At alam nyo ba guys dito, walang namumulot. As hindi kagaya sa Pinas, mabalitaan lang nila na nag-aani ka na, dadayuin ka nila. At minsan, nauuna pa silang mag-ani sa may-ari. So yes, danas namin yan. Anyway, balik tayo sa carrots. Alam nyo ba guys, last year, nang unang beses kong mag-harvest ng carrots, as in super nanghihinayang ako dun sa mga malalaki. Kasi sa atin sa Pinas, gusto na natin yung mga malalaki para less balat na. Pero sabi ng amo namin, wag niyong kunin yung mga yan, reject na yan. Hindi, sabi namin, pwede pa to. Kasi alam namin fresh at wala namang sira. I mean, may biyak lang siya ng konti, aalisin mo lang naman yun, di ba? Tayo kasing mga Pinoy, very resourceful or nanghihinayang tayo, nasasayangan tayo sa mga tinatapon nila. Lalo na, pag first time mo talaga dito. For example, ayan yung mga cauliflower. Kung titingnan mo, good pa talaga yan. Pero, reject na. So, lahat ng mga inaan namin gulay dito sa Norway, may mga standard. Kapag sinabing reject na talaga. So, dapat naming sundin ang aming amo. Kung hindi, tatapon niya lahat yon kasi madadamay pa yung mga hindi reject. So dito kasi, pag may nakita silang reject, kahit isa lang, tapos nasa isang box, the whole box is tatapon nila. Dahil hindi kukunin ng customer o i-reject din nila yon. Anyway, balik tayo sa carrots. So alam nyo ba guys, na ganyan ang ginagamit nilang box. So made sila sa paleta, parang paluchina sa atin. And sa pagkakaalam ko, 300 kilos sa isang box na yan. So, ayan yung harvester, iniipon niya doon and ilalagay lang niya dyan. So, sabay-sabay ng paghahakot. O diba, napaka-techy at napakabilis talaga ng pag-harvest dito. Hindi sila gumagamit ng domesticated animals like carabao or kabayo. Minomodernize na nila ang kanilang technology para umangat palalo ang kanilang agrikultura. So dito kasi guys, suportado talaga sila ng government. So, for example, ang kanilang mga pananim ay napeste o nasira dahil hindi naman kami nag-i-spray dito or gumagamit ng mga pesticide. Kaya minsan hindi may iwasan na masira ang mga ito. Kaya pag nakita nilang maraming mga sira sa aming mga pananim, talagang inaararaw na nila ito kasi kesa naman sa malugi sila sa pasahod sa mga tao. Hindi nila panghihinayangan na araruin ito dahil protected naman sila ng government. Meron silang insurance. So ang insurance ang magko-cover ng pagkalugi nila. O diba, mapapasana all ka na lang talaga.